Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ang pangalawang utos ng Diyos sa atin, ang ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Utos na dapat natin sundin at gawin. Na kung saan, sabi sa Juan, Kabanata 15, talatang 9 hanggang 10, sabi rito, kung paano iniibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Utos na ibigin ang ating kapwa. Nabinigyan tayo ng isang halimbawa ng Panginoon na kung papaano niya sinunod ang utos ng ating Panginoong Diyos Ama na tubusin tayo sa ating pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ginawa ito ng Panginoon tanda ng kanyang pagsunod sa utos ng Diyos Ama. Nasabi sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 6 hanggang 8. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi siya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging tulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. Kung titignan natin dito, iniwan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang trono, buong puso sumunod sa ating Panginoong Diyos, tanda ng kanyang pag-ibig sa Diyos at gayon din sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kung mahal natin ang ating Panginoon, susundin natin ang utos ng Diyos. Amen po. Ang pag-ibig natin sa ating kapwa, ngunit sa papaanong paraan natin maipapadama ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Saan ang ating unang puntos ay panalangin. Ipanalangin natin ang ating kapwa. Ipanalangin natin ang taong inilagay ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng sa ating puso, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, kakilala o kaklase man sa eskwelahan. Na kung saan tayo ay nananalangin sa kanila at sa ating pananalangin hindi natin ito sinusukuan o hindi tayo sumusuko na ipanalangin sila. Di kahit gaano man katagal na hindi man, kahit hindi man natin nakikita ang pagbabago sa kanila, pero hindi dapat natin sinusukuan sa pananalangin. Hindi dapat tayo sumusuko. Hindi tayo nagsasawang ipanalangin ang mga taong inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Kahit gaano man katagal, lipasan man yan ng buwan, taon, hindi tayo titigil. Kahit nakikita natin parang walang nangyayari, hindi pa rin tayo titigil. Amen po. At makikita natin, at nag-pray natin ang taong yan, nilagay ng Diyos sa puso natin, pinapanalangin natin siya, pero kahit makikita natin walang pagbabago, hindi pa rin tayo tumitigil na ipanalangin ng tao. Sabi po sa Colosas, Kabanata 4, sa talatang 2, ito sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong magsawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Yan ang sabi ng Apostol Pablo. At tingnan natin ang ipinahayag ng Panginoon patungkol sa isang babae na hindi siya nagsawa sa kanyang pagdulog sa isang hukom. Kahit gaano man katagal, paulit-ulit niya itong ginagawa at hindi siya nagsasawa hanggang sa nakamtan niya itong kanyang hinihiling sa hukom. Tingnan natin ang halimbawa ito na dapat natin itong maunawaan at matutunan at maisagawa din sa ating mga buhay. Sabi po sa Lucas, Kabanata 18, talatang 1 hanggang 5, sabi rito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Pangalawa, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi,
Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya dito. Titignan natin, ano ang matutunan natin dito sa babaeng ito, sa kanyang ginawa. Una, hindi siya tumigil na idulog sa hukom ang kanyang hinihingi. Amen po? Titignan natin kung sa tumigil. Wala siyang sawa na lumapit sa hukom na ito. Pangalawa, hindi siya sumuko. Maaari ang babaeng ito ay napapagod na rin sa kapabalik-balik sa hukom. Pero hindi pa rin siya tumigil o hindi pa rin siya sumuko. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Maaari nagagalit na ang hukom sa paulit-ulit na pakiusap ng babaeng ito. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Hindi pa rin siya tumitigil. Hindi siya nawala ng pag-asa na isang araw ibibigay din ng hukom ang hinihingi niya at nakamtan nga niya ang kanyang hinihiling. Na kung saan sabi sa Lucas, Kabanata 18, talatang 5a, sabi rito, ibinigay ko na ang katarungan, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Mga kapatid, tularan natin ang ginawa ng babaeng ito. Hindi tayo titigil, hindi tayo susuko, hindi tayo magsasawa, hindi tayo mawawalan ng pag-asa na ipanalangin ang taong inilagay ng Diyos sa puso natin. Amen po ba? Alam niyo po sa buhay ko, meron po akong kwento sa inyo, isang testimony sa buhay ko kung paano po ako nakilala sa Panginoon. Meron isang taong nanalangin po sa akin na talagang hindi siya sumuko hanggang sa ako'y makakilala. Sa mga panahon po na nagtatrabaho po ako sa Enron, meron po isang kubo doon dahil stay-in po kami. May kasama po ako doon, tatlo kami sa loob ng kubo. Stay-in po kami doon at Sabado lang po kami umuwi. Yung taong ito, isa siyang Kristiyano at umuwi siya ng Olonga po. Ako po, hindi pa po ako mananampalataya sa mga panahon po noon. Lulong po ako sa bisyo, palagi ako may bisyo. Nakikipag-away, mainit ang ulo. Isa din akong isang napakasamang ama sa mga panahon noon. Bakit ko po nasabi isa akong napakasamang ama? Dahil sa tuwing pinagbubuntis ng aking asawa ang aking anak, palagi ko pinakausap ang asawa ko, sabi ko, ipalaglag natin ang bata. Na kung saan, binibigyan ko pa ng gamot ang aking asawa para inumin niya, para malaglag na yung bata. Pero hindi pa rin ituloy ng Panginoon na malaglag ang bata. Sa biyaya pa rin ng Panginoon, nabuhay pa rin ang aking panganay. At ngayon po, kasama ko siya na naglilingkod sa Panginoon. Isa ko sa leader ng worship team sa mga ngayon. Pangalawang anak ko, ganun din po ang ginawa ko. Pinainom ko rin ng gamot ang asawa ko, pero sa biyaya ng Panginoon, hindi pa rin natuloy at naisilang pa rin ang aking pangalawang anak. Sa pangatlong pagkakataon, talagang nalagyan ko yung bata. Nagtakbo pa ako sa amin sa hospital, si Kuya Menen. Alala ko po yun, dinakbo kami sa una. Nalaglag talaga ko yung bata. Pero sa isang pagkakataon, na ganun ang pangyayari sa buhay ko, meron isang taong nananalangin sa akin. Sabi ko nga po, isa sa Kristiyano, kasama ko siya sa kubo, natutulog kami. Kasi isang taong ito, kapag kami po umuwi pag Sabado, pagdating ng Angeles, sabay kami pupunta ng Angeles, pagdating sa Angeles, maghiwalay kami. Dahil Kristiyano siya, umuwi siya ng diretso sa kanyang pamilya sa Olonga po. Pero ako, hindi pa ako uuwi. Gugutay muna, iinom muna, para pag uwi ko ng Verona, lasing ako. Ganun po yung ginagawa ko palagi. Ano pong ginawa ng taong ito? Dahil nakikita niya ang buhay ko, ganun niya ako kasama. Sa tuwing kami ay natutulog sa kumbong yun, palagi niya ako pinag-pray, dinilehas niya ako nang hindi ko alam. Gabi-gabi niyang ginagawa yung Lunes hanggang ng Friday, pinag-pray niya ako, dinilehas niya ako. At sa isang araw, nagkaroon ng time of refreshing. 2012 po
born again. Dumalo ako sa isang time of refreshing. Pagkatapos ko pong dumalo, inatagpo po ako ng Panginoon at nakilala ko ang Panginoon. Pinagsisihan ko lahat ang ginawa ko at nagdesisyon ako nag-aral ng Bible School. Doon nag-aaral kami ng Bible School, yung kaibigan ko yun, kaklase ko siya. Tapos alam niyo ko, sabi niya sa akin kung bakit nalaman ko na pinag-pray niya ako. Sabi niya sa akin, Jeff, hindi mo ba alam na habang tulog ka, nililehans kita, pinag-pray kita, makakilala sa akin. Pero ang kanyang ginawa, kaya tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Bakit? Kasi hindi niya ako sinukuha. Kung sumuko siya sa kakapanalangin sa akin, siguro walang Pastor Jeffrey na nakatayo na ng araw ngayon sa iyo. Siguro kung sumuko siya, maaaring ang Herona po ngayon, hindi ko alam kung may pastor ngayon doon. Dahil tayo po, ang siyang naging kaparaanan ng Diyos para magtatag ang iglesia po doon at nagpasunan. Ngayon, pinangungunahan ko ang isa mahigit 100 membro ng CMI Herona na kung saan sa tuwing katayo ko sa pulpito, nagpapasalamat ako palagi sa Diyos dahil sa taong iyon na ginamit niya na hindi sumuko para sa akin. Kaya hindi po natin sukuan ng mga taong nilagay ng puso sa atin. Nakikita natin walang nangyayari sa buhay nila. Kung tinigil, o susuko, kahit abutin pa niya ng 1 taon, 2 taon, 4 na taon, 5 taon, hanggang nabubuhay tayo na hindi sa pinatagpo ng Panginoon, huwag tayo susuko. Amen? Sa pamamagitan niyan, ipapadama mo sa Kanya ang iyong pag-ibig. Pangalawa po, sa papaanong paraan natin maipapadama ang ating pag-ibig sa ating kapwa sa pamamagitan po ng malasakit. Sabi po sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 4. Sabi po dito, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, paano natin ipapakita ang ating malasakit sa ating kapwa? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kanila. Kung ano ang nagagawa nating tulong sa kanila, gawin natin na ito ay maging daan para mailapit natin sila sa Diyos. Maging good Samaritan tayo. Amen. Sa ating pagpapahayag ng malasakit sa kanila, maging good Samaritan po tayo. Sabi po sa Lucas, Kabanata 10, talatang 33 hanggang 35. Sabi po rito, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay paduluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay paduluyan. At sabi, ito, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik. Ano ang matutunan natin sa Samaritanong ito? Una, ipinakita niya ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng kanyang pagtulong. Pansinin natin ang ginawa ng Samaritano dito. Sa Lucas, Kabanata 16, talatang 34. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, ang lalaki ay sinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay paduluyan upang maalagaan doon. Tinulungan ng Samaritano ang taong hindi man niya kilala. Padaanan po yung Samaritano doon at nakita niyo yung isang tao doon na kung saan binugbog ito at napakaraming sugat. Pero kahit hindi niya kilala yung tao yun, ginawa niya pa rin yung kabutihan. Lahat ginawa niya. Binigyan niya ng first aid. Binuhusan niya ng alak ang sugat nito. Binindahan niya. Hindi lang yun, dinala niya pa sa bahay paduluyan at binigyan niya pa ng pera. Yung may-ari ng bahay paduluyan at hinihilan pa itong alagaan ng mabuti. Hindi niya kakilala, pero naging mabuti ng tao sa kanyang tao. Amen. Maging Samaritan din tayo sa mga tao na natin kakilala. Lalo higit sa inilagay
binibigay na malasakit at dahil may kalakip na gawa, hindi lang niya tiningnan kundi tinulungan niya ito. Yun ang tunay na malasakit. Mayroong kasama gawa. Pangalawa, ipinakita niya ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pagbibigay ng kailangan nito. Lucas Kabanata 10, talatang 35, kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi nito, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik. Mga kapatid, samahan natin ng gawa ang malasakit natin sa ating kapwa. Sabi nga sa Santiago, pansinin natin ang sinabi ni Santiago, Kabanata 2, talatang 15 hanggang 17. Sabi ni Apostol Santiago, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may bubulot ba ito sa kanya? Wala po. Tingnan natin sa pagpalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos. Magpakabusog ka. Pero hindi naman natin inaabutan. Ikaw, pinag-pray natin lalo na pag may sakit. Pagalingin ka naman ng ating Panginoong Diyos. Pero kung hindi naman natin binibigyan ng pambili ng gamot, nasaan ang malasakit na may kalakip na gawa? Dapat may kalakip na gawa. Hindi lang basta lang pinag-pray natin. Hindi lang basta lang sinasabihin natin, mahal kita sa Panginoon, kung wala naman tayong ginagawa. Sabi ng Apostol Santiago, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen po. Kaya dapat sinasamahan natin ito ng gawa. Mga kapatid, ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng gawa. Makita nila sa atin ang malasakit sa kanila at maramdaman nila ang ating pagtulong nang sa gayon makita nila sa atin ang Panginoong Jesucristo at madala natin sila at mailapit sa Diyos. Maging simbolo tayo ng ilaw, maging ilaw tayo para sa kanila. Amen po. Amen. Lalo na tayo mga Kristiyano, dapat makitaan tayo ng gawa. Hindi lang sa salita, kundi nandun yung gawa natin. Amen po. Amen. Hindi natin matatawag na malasakit kung nagsasalita lang tayo ng kabutihan sa kanila. Kung sila naman ay may pangangailangan, pagpalain ka ng Diyos. Hindi natin matatawag na malasakit kung pagpapalain ka ng Diyos kung walang kalakip na gawa. Dapat mayroong kalakip na gawa. Palagi. Amen po. Pangatlo, sa papaanong paraan natin maipapadama ang ating pag-ibig sa ating kapwa, ibahagi ang salita ng Diyos. Bakit kailangan ibahagi ang salita ng Diyos? Dahil napapaloob dito ang pag-ibig ng Diyos, napapaloob dito ang katotohanan ng Diyos, napapaloob dito ang pagtubos ng Panginoon sa kasalanan ng sangkatauhan, napapaloob dito ang pagpapatawad ng Diyos. Kailan natin ito ibabahagi? Sa lahat ng pagkakataon sa buwan. Kailan? Bukas? Kailan? Sa susunod pa ng buwan? Hindi po. Ngayon, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, ibahagi natin ang salita ng Panginoon. Amen. Pansinin natin ang sinabi ang ginawa ng babaeng Samaritana. Tingnan natin kung paano niya tinanggap ang salita ng Panginoon, ang sinabi ng Panginoon sa kanya, at kung paano niya ito ipinabalita at napakaraming tao ang kumilala sa ating Panginoong Diyos. Sa Juan Kabanata 4, talatang 28 hanggang 30, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik siya sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halikayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Makikita natin dito pagkatapos marinig ng babae Samaritana ang salita ng Panginoon, yung sinabi ng Panginoon, ipinabalita niya ito kaagad sa kanyang bayan. Ano naging resulta nito? Sa Juan Kabanata 4, talatang 39 hanggang 41, maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patutuo ng babae.
Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya ng makarinig nang mapakinggan nila siya. Mga kapatid, kung mahal natin ang pamilya natin, kaibigan natin, katrabaho natin, kaklase sa school, bahagi natin sa salita ng Panginoon. Amen. Mahal natin sila. Hindi natin hahayaan na wala silang mapapakinggan. Kung hindi natin ito gagawin, sino ang magsasabi sa kanila? Sino ang nagbabahagi sa kanila ng salita ng Panginoon? Hintayin pa ba natin ang mga pastor, ang mga missionary, ang church planters? Hintayin pa ba natin sila na sila ang magbabahagi ng salita ng Panginoon sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa katrabaho natin? Hintayin pa ba natin sila? Kapatid, nandyan ka na. Kumilos ka. Ano ginagawa mo? Narinig mo ang salita ng Panginoon. Tumanggap ka sa Panginoon. Palagi ka nandyan, nakikinig ng salita ng Panginoon. Umayo ka. Bahagi mo ang salita ng Panginoon. Huwag tayong maging tamad. Walang Kristiyanong tamad. Lahat tayo umayo. Kaya tayo tinatagpo ng ating Panginoong Diyos. Dahil tayo ang gagamitin niya para sa pamilya natin, para sa trabaho natin, para sa kaibigan natin, kaklase, o kakilala natin. Tayo ang gagamitin ng Diyos. Kaya kanya ang tinatagpo na maging daluyan ka ng kaligtasan sa kapwa mo. Amen. Sabi sa Mateo, Kabanata 28, talatang 11 hanggang 20, alam natin dito. Kaya tumayo tayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa pinag-utos ko sa inyo. Pansinin natin, hindi lang ang mga alagad ang hahayo. Hindi lang sila. Magiging tayo tumanggap sa Panginoon. Ang utos na ito ay hindi lang para sa mga alagad, kundi para sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Yesu Kristo. Huwag mong hayaan na manatili lang sa iyo ang salita ng Panginoon na hindi mo ito binabahagi. Huwag mong hayaan habang panahon ka na lang ba, uupo dyan at makikinig ng salita ng Panginoon. Habang panahon ka na lang bang pupunta ng church, tapos uuwi ng bahay, walang ginagawa. Habang panahon na lang ba natin itong gagawin? Kristyano tayo, mananampalataya tayo. Sa loob ng pamilya natin, alam natin meron pang hindi mananampalataya. Hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kung ginagawa mo, kung ginagawa natin, bahagi natin ang ating natanggap mula sa Panginoon. Para sa salita. Amen. Sabi sa Roma, Kabanata 10, talatang 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Paano? Paano sila mananampalataya kung wala silang napapakinggan? Hintayin natin ang pastor. Hintayin natin ang church planters. Hindi po, nariyan ka. Nariyan tayo, napakinggan natin. Sa bawat Sunday, nandiyan tayo nakaupo. Nakikinig sa ating pastor. Ano man ang naririnig natin sa salita ng Panginoon, bakit hindi natin ibahagi sa kanila? Hihintay natin ang ating pastor, hihintay natin ang church planters. Kailan sila darating? Paano kung naghihingalo na lang ang mahal mo sa buhay? Hihintayin mo ba silang lumapit? Para ibahagi ang salita ng Panginoon na makamtan nilang kaligtasan. Kapatid, may layunin ng Diyos kung bakit niya tayo pinatagpo. Para ibahagi sa ating kapwa, sa pamilya natin, kaibigan, kakilala, ang kaligtasan natin natanggap na sa gayon, sila din naman ay maligtas. Amen. Kaya mga kapatid, iwan ko ang mga hamon nito sa bawat isa sa atin. Ipakita at ipadama mo ang iyong tunay na pag-ibig sa iyong kapwa. Ipakita mo, ipadama mo ang pag-ibig
Diyos, maraming salamat po sa inyong banal na salita. Sa inyong mensahe ngayong gabi po ito. Natunay nga, O Diyos, na napakabuti po ninyo. Nabinigyan mo kami ng isang halimbawa na sa pagsunod ninyo sa utos ng Diyos, ipinakita po ninyo. Inalay ninyo ang inyong buhay, nagpakababa na namatay sa cross para sa amin. Ikaw ay Diyos at makapangyarihan, ngunit hindi hinayaan na manatili kayo roon sa inyong trono. Bagkos bumaba niyo at ibinahayag niyo sa amin ang kaligtasan niyo at kung na ay amin din namin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Nawa ang buhay namin na pinatagpo ninyo na nakatanggap na biyaya ninyo, nakatanggap ng kaligtasan. Huwag niyo pong hayaan na hindi ito dadaloy sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maibahagi natin ang kaligtasan namin natanggap sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming katrabaho, sa mga klase sa school. Panginoon, tulungan niyo kami. Hindi namin kaya ito kung wala kayo. Panginoon, paunawa niyo po sa amin na nangangailangan ng kaligtasan ang mga tao hindi pa naabot at hindi pa nakakilala sa inyo. Gamitin niyo po ang buhay namin para sa kanila. Gamitin niyo po kami para ang aming mga kaibigan, kakilala, kapamilya na hindi pa nakakilala sa inyo ay aabot sila. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamat sa tabing pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago tayo manalangin, tayo magpasalamat. Kasi mula sa unang araw at tayo ay kasi sa buong araw, marami na pong mga panalangin na tayo ng Diyos. Tayo po natin magpasalamat. Sino po nito ang financial breakthrough, mga umihiling na mas kalusugan, may mga umihiling po ng kagalingan, mga pumasa po sa scholarship, may pumasa rin po sa board exam, at meron po binigyan ng baby kahit may bigos. Hallelujah. Tayo po natin magpasalamat. At sa ating po panalangin na ating po ipanalangin na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng isang tao na may panalangin at makasama. At ang ating may karoon po ay ang kaligtasan. Sige po. Tayo po lahat ay po ang panalangin. Hallelujah. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa ganitong klase ng gawain na kami dahil ito sama-sama nananalangin. Namin po ipinapanalangin ng bawat isa na narito, ang bawat isa na nakakarinig ito, Panginoon, na magkaroon kami ng isa, ng each one, bring one, Panginoon. Hindi po namin ito ipinapanalangin na para kami dumami, Panginoon, namin po ito ipinapanalangin, kundi para may isang kaluluwa maligtas, Panginoon. Panginoon, gaya na ng iyong salita ngayong gabi, bigyan niyo po kami ng puso na walang kasubang ipanalangin ang tao ito, at sinabi rin po kanina, bawat isa sa amin ay mayroong isang tao, may tao na nilagay sa puso namin, Panginoon. Kami pong hahayaan na sumuko ang bawat isa, kahit gano'n po katagal na sabi kanina, na umabot ka ng buwan, ng taon, ng ilang taon, Panginoon. Kami pong hahayaan na kami sumuko, at hindi lamang po kami mananalangin, bagos magkaroon po kami ng puso may malasakit, Panginoon, na hindi lamang po sa salita, bagos sa gawa, na amin pong ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Kami pong hahayaan na mauna yung takot, na mauna yung hiya sa bawat isa, bagos balitan mo ng kalakasan, na may lakas na loob na ibahagi ang iyong salita. Alisin niyo po yung hiya, alisin niyo po yung takot na naiisip ng bawat isa, bagos balitan niyo ng puso na may tapang na ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Gayon din po ay pinapanalangin namin ang kaligtasan ng aming pamilya, sa aming nanay, sa aming mga tatay, sa kapatid, sa mga tito, tita, sa mga lolo, lola, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga klase, sa mga katrabaho, mga kakilala, Panginoon. Itinanalangin po namin ang kaligtasan. Alam po namin, Panginoon, na isa lamang magdaan sa kaligtasan. Kundi ikaw, Panginoon, kaya dinadalangin po namin sa bawat isa na nakakakilala, Panginoon. Kapanatilihin niyo po ang kanilang puso na mayapoy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan ng bawat isa ay manlamin, Panginoon. Huwag niyo pong hahayaan na mawala ang Kristo sa aming mga puso. Panginoon, dinadalangin po namin ang patuloy na karunungan ng
dumating man po ang kapanghinaan, dumating man po na kami ay manlamig, itatapon po sa aming mga puso at isipan kung ano ang aming dapat gawin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din po namin ang iyong mga pamilya na hindi nakakakilala, ang aming mga kaibigan na hindi nakakakilala, sa aming mga katrabaho na hindi nakakakilala, Panginoon. Alam po namin na hindi maiksi ang iyong kamay upang sila ay mayakap, Panginoon. Alam po namin na hindi maiksi ang iyong kamay upang sila ay hindi mataliman, Panginoon. Dinadalangin po namin na gamitin po kami ang bawat isa na narito upang sila ay maaming maipanalangin tulad ng nagsasalita. Amin po silang ipapanalangin na wala suko, na hindi suko, Panginoon. At hindi lamang po panalangin magpus may kalakip na gawa at iamin po ibabahagi sa kanila ang iyong salita dahil ito po ang daan papunta sa katotohanan at kaligtasan, Panginoon. Muli, ito po ang aming samod dalangin at ang lahat po ay magsabi na Amen. Ang oras po ito, natuloy po tayong manalangin. Atin pong ipanalangin ang mga sumusunod na punto. Ang ating bansa, ang bansang Pilipinas. Nakabaloob po dito ang nalalapit na eleksyon ngayong taon. Ang mga opisina ng ating gobyerno, ang kalamidad, pagkakaroon ng kapayapaan at kalusan sa ating bansa. Yun din ating pong ipanalangin ang kahandaan sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay ang manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami mananalangin. Sa mga oras po na ito, amin pong ipinapanalangin ng nalalapit na eleksyon. Ang amin pong dalangin ay magkaroon ng malinis at maayos na eleksyon kung saan walang magkakaroon ng sakitan, walang buhay na mawawala. Bagkus ang amin pong idinadalangin ay inukulog ng mga pinunong may takot at pagkakakilala sa inyo. Gayun din po ang aming dalangin. Buksan mo nga po ang isipan ng bawat mamamayan na matuto po kaming sumuri sa kung sino nga ba ang karapat-dapat. At higit sa lahat, ang aming pong dalangin ang kalooban nyo lamang po ang matupad. At patuloy din po namin idinadalangin ang aming gobyerno na magkaroon po ng tapat, may malasakit at pagmamahal sa serbisyo ang mga pinuno. Mawala po ang korupsyon at manguna nga po kayo sa buhay ng mga tao nga sa gobyerno. At ingatan nyo nga po ang aming bansa sa mga kalamidad, gaya ng bagyo, lindol, baha at sunog, at iba pa, Panginoon, ang aming pong dalangin ay proteksyonan nyo nga po ang aming bansa. At patuloy pong manatili ang kapayapaan at kaligtasan ng aming bansa. Ilayo nyo nga po ang aming bansa sa mga gulo, sa gera, at patuloy po namin ipinapanalangin ang West Philippine Sea kung saan nalalaman nga po namin ang gulo dito. Aming pong dalangin ang patuloy nyo pong proteksyon at pagyakap sa aming mga kapatid na narito. Kayo nga po ang pangunang Panginoon. Gayon din, patuloy po namin ipinapanalangin ang paghahanda namin sa inyong pagdating. Ang amin pong idinadalangin na magpatuloy po yung pagtitiwala ng bawat isa sa kung anumang problema yung dinadanas ng bawat isa sa aming mga buhay. Na manatili po yung apoy sa aming mga puso. Na lumali po kami sa pananampalataya. Na habang wala pa kayo dito, Panginoon, nandito kami patuloy na naglilingkod. Patuloy na umaalam yung apoy sa aming mga puso. At amin pong idinadalangin na manatili po kami sa aming paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga ministeryo na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, idinadalangin po namin na magpatuloy po kayo sa aming mga buhay. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito po ay nasa ikatang punto ng ating po pananalangin at tayo po ay panalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay umupo at aming Diyos, aming Ama, kami po ay sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ang iyong pangalan. Ama, kami po ay buong pusong lumalapit sa inyong paanan at hinihingi ang kagalingan sa lahat ng mga may sakit sa mga oras na ito. Dalangin nga po namin na igawad po ninyo ang kumpletong kagalingan sa anumang karamdaman, simpleng sakit man po ito, Panginoon, o malala. Naniniwala po kami na sa inyong pangalan, aming Panginoong Jesus, ito ay mawawala, ito ay malulusaw, at ito ay hindi na muling mararamdaman. Dalangin din po namin, O Diyos, sa lahat ng mga may
sa aming mga churches, at sa aming pong komunidad. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, sapagkat kami po ay mahina kung kami ay hiwalay sa inyo. Wala po kami kayang gawin kung wala po kayo sa amin. Kaya po kami ngayon ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tulong na kami ay tulungan mong maging masigasig sa amin mong paglilingkod. Tulungan mo kami na maging tapat sa aming paglilingkod. At tulungan mo kami na magkaroon ng progreso sa amin pong mga devotion, Panginoon. At hinihiling po namin, Panginoon, mag-umamawin mo kami ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig, upang nang sa gayon, ikaw ang siyang makita sa amin pong mga buhay. Itinadalangin din po namin na gamitin po ninyo ang aming mga buhay sa lahat ng mga taong makakasalamuha po namin. Hindi man po namin ito kilala, Panginoon. Gamitin po ninyo kami upang mailapit sila sa inyo, makapagsisi sa mga kasalanan, at tanggapin ka bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ama, ang aming pong komunidad ay para sa inyo. Kaya po nananampalataya po kami na dadami at dadami ang mga taong kikilalanin ka at sasambahin ka at tatanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. Samahan mo nawa kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa amin pong paglakad sa inyong pong kalooban, na makaabot ang mga kaluluwa sa amin pong komunidad. Ngayon naman po, amin pong idinudulog sa inyo, Panginoon, ang mga prayer request po ng inyong mga anak. Sige po, magsambit po tayo ng mga panalangin po natin sa ating Panginoon. Panginoon, kami po ay muling lumalapit at nagsusumamo sapagkat ikaw, O Diyos, ang nakakaalam po ng lahat sa amin. Kami po ay tumutulog sa inyo at itinataas ang lahat ng aming mga prayer requests. Kung ang inyo pong mga anak ay humihingi po ngayon ng karunungan para sa mga exam, karunungan para sa mga desisyon na gagawin sa buhay, mga kagalingan, mga paglago ng mga business, pag-aayos ng bawat pamilya, pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng trabaho, promosyon sa trabaho, pag-approve ng mga visa, ang mga personal na kailangan sa trabaho, proteksyon para sa pamilya, kapayapaan at kagalahan. Panginoon, kami po ay nagsusumamong tingin po ninyo ang aming mga panalangin. Ipagkaloob po ang lahat ng ito ng ayon po sa inyong kalooban. Kaano man po ito kabilis, kaano man po ito katagal, Panginoon, kami po ay patuloy na maghihintay ng iyong takdang oras. At ngayon pa lamang po, kami ay nagpapasalamat na at nananampalataya na sa katagumpayan ng aming mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Amin pong ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
Jesus,